Malaki ang kahalagahan ng mga mariculture technology demonstration centers sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagsisilbing instrumento upang mapabuti at masubukan ang iba't ibang mga teknolohiya na makakatulong upang maging sustainable ang ating pangisdaan at aquakultura. Ito din ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman at pagsasanay para sa mga lokal na mangingisda at iba pang mga fisheries stakeholders upang mayangat ang kanilang kasanayan pagdating sa mga tamang aquaculture practices. Isa sa mga major facilities ng DA-DFAR Region 1 ay ang Regional Mariculture Technology Demonstration Center o RMATDEC na matatagpuan sa Lucap, Alaminos City sa Pangasinan. Sa loob ng RMATDEC, inaalagaan ang 5 fishery commodity, kabilang dito ang abalone, siganid, sea cucumber, oyster at ang sea urchin. Ngayong araw, tayo ay matututo kung paano pinaparami ang mga abalone. Ang abalone ay isang uri ng marine snail na kabilang sa invertebrates, gaya ng mga mollusks, mussels, octopus at pusit. Kilala ito sa kakaibang uri ng shell na may matingkad na berde na kulay. Kadalasan itong nakikita sa mga mabababaw at mababatong parte ng ating mga karagatan. Isa itong high-value species na may malaking demand at mataas na presyo sa merkado, kung kaya't ito ay mainam na alagaan. Alam nyo ba, ng abalone ay mahigit 100 uri ng species sa buong mundo. 5 dito ay matatagpuan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Haliotis asinina, Haliotis varia, Haliotis ovina, Haliotis glabra at Haliotis planata. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang proseso kung paano ito inaalagaan at pinaparami upang matiyak na hindi ito maubos sa ating karagatan. So sa pag-breed po nito, unang-una na po ang ginagawa natin dito is yung broodstock management. So sa broodstock management po, dito ginagawa po natin yung pagkukondisyon, pinaprepara at inaalagaan po natin ng mabuti or maayos yung mga alaga nating broodstock bago gamitin for spawning trials. Ang ating mga broodstock po ay nanggagaling yan sa wild. Meron po yung initial size na mga 3 centimeters ng kanyang shell. Sila po ay mini-maintain or kini-condition dito po sa ating broodstock tanks, and nakaseparate po yung babae sa lalaki na broodstock. Yan. Yung kanilang tangki po ay provided with strong aeration, clean seawater, and of course, the artificial shelter. When it comes to feeding management po, they are fed to satiation or ad libitum. Pinapakain po natin sila ng fresh seaweeds, specifically Gracilaria species or locally known as kulot. When it comes to water management naman po, ang pagpapalit ng ating tubig or water change is kinakandak po natin yan twice a week. So yung mga araw po na hindi ko na nabanggit is yun naman po yung tuloy-tuloy or flow-through na tinatawag natin yung flow-through system, tuloy-tuloy yung inflow ng tubig. And lastly, sa broodstock management po natin is yung water quality monitoring. So when it comes to temperature, ang dapat po na range is 27 up to 32 degrees Celsius. Sa dissolved oxygen naman po is not less than 4 ppm or parts per million. And lastly, the salinity, yung range dapat na 27 up to 32 parts per thousand or ppt. To 3 days prior to spawning, during new moon and full moon lunar phases of each month, magse-select po tayo ng healthy gravid breeder. So, kukuha po tayo dito sa ating broodstock tanks. Ayan, magse-select po tayo kung may ready na po. Ayan. So, ito po yung mga breeders po natin. Dito po tayo magse-select. So, pag sinabi po nating si male po, makikita natin yung kulay ng kanyang reproductive organ o yung tinatawag nating gonad. So sa male po, ang kulay po is creamy white. Ayan. Ayan po yan, creamy white. And
bulging na po siya, so meaning ready to spawn na po ito. So isa-select na po natin siya for spawning trial. So ilalagay po natin siya dito sa batcha sa tray. So sa pagsiselect po ng gravid breeders, i-consider din po natin yung size ng kanilang shell. So ang initial size po niyan is 4 centimeters. So sa pagpili din po ng female gravid breeders, tinitingnan din po natin ang kanyang reproductive organ or yung gonad kung nakaumbok or bulging na po ito. So ang kulay po ng gonad ng babae is greenish or dark green. Yan po. So after po natin mag-select ng male and female gravid breeders, magpo-proceed naman po tayo ngayon sa pairing. So sa pairing or spawning ratio, meron po tayong 1:4. 1 male is to 4 female. So 1 male lang po para at least ma-avoid po natin yung polyspermy na tinatawag po natin. Ayan, so ilalagay po natin ang isang lalaki at 4 na babae dito sa kanilang artificial shelter. Ayan. Bago po natin siya ipasok sa kanyang spawning basket, syempre lalagyan po natin siya ng seaweeds. So sa pagkain din is ad libitum lang po. Yan, dapat may presence ng seaweeds all the time para at least may kakainin po sila. So after po nating makapag-pairing at mailagay yung ating spawning basket dito sa kanilang mga designated spawning tanks, antay na lang po natin na mag-spawn sila. So yung monitoring po natin is ikakandak po natin daily ng maaga po, mga 5 to 6 a.m. So malalaman po natin na may nag-spawn kung may presence na po ng scums, mga maliliit na bubbles, and greenish na eggs po dito sa kanilang mga spawning tubs or spawning tanks. After po ng spawning at maibalik yung mga breeders po natin sa kanilang tanks, ang susunod na gagawin po natin ay egg collection. Pero bago tayo mag-collect ng egg, tatanggalin po natin yung kanyang aeration para at least hindi ma-disturb yung mga eggs and larvae dito sa spawning tanks. So pag-collect po, gumagamit po tayo ng plastic hose para po sa pag-siphon or pag-collect ng eggs and larvae. Then, isa pa pong ginagamit natin is yung timba na mayroong 220 micron filter, kung saan yung filter na yon ang magse-separate ng eggs, larvae, and dirts para hindi din po mag-overflow itong timba. Ayan. So sa pag-start po ng pag-collect ng eggs and larvae, ilulubog lang po natin itong plastic hose dito sa tubig. At i-allow po nating i-siphon niya or i-collect yung mga eggs and larvae na nandito po sa spawning tanks. So hayaan lang po nating ma-siphon or ma-collect niya lahat. Basta binabantayan po natin para hindi maiwasan pong mag-overflow. After po nating i-collect lahat ng eggs and larvae at i-wash, ita-transfer na po natin dito siya sa incubation jar, which is 12 liter po ito, capacity. Yan. So dahan-dahan lang po natin siyang ibubuhos dito para hindi po masaktan or ma-stress yung mga alaga natin. I-provide po natin siya ng aeration, which is mild lang po, wag yung masyadong malakas na aeration para hindi po sila mabulabog or masaktan or ma-stress. And then, next step na po natin is magko-collect na po tayo ng samples for counting and monitoring. So sa pag-collect po ng samples, tatlo po ang ating i-collect. So gagamit po tayo ng glass beaker, which is 250 ml. Each po yung kukunin natin sa pagkuha ng sample. So ang gagawin po natin sa pag-collect, gently stir lang po yung timba with eggs and larvae para maging even po yung distribution niya. Then iaangat po natin yung aeration at kukuha po tayo ng sample. Uulitin lang po natin yung process. Saka po natin ibalik yung aeration after po tayo makakuha ng sample. Yan.
After po ng sample collection, magkakandak na po tayo ngayon ng counting under microscopy. So sa counting po, gumagamit po tayo ng compound microscope. Gumagamit din po tayo ng pipetor, yan, so tally counter, and then Sedgwick Rafter counting chamber. Siyempre, ang pinakamalaga din po na isa is yung logbook po natin para ma-record po natin yung mga data na makukuha po natin. Sa tatlong subsamples na po ito, ika-count po natin yan, 1 ml each per beaker. And yung makukuha po nating total ng tatlong yan is i-average po natin. Then yung average na po yun is yun po yung magiging basehan natin para ma-determine yung estimated total population na na-produce. So after po nating mag-count ng ating mga sample ng mga fertilized eggs and trochopore larvae, ibabalik na po natin ulit sila sa kanilang incubation pail or jar para i-incubate po ulit sila ng 8 to 9 hours. So after that po, magkakandak po ulit tayo ng counting para naman po sa next stage, which is yung villager stage po. So same process din lang po yung pag-collect ng sample. So tatlong subsamples din lang po yung kukunin natin. And dadalhin po natin sa laboratory at magkakandak po ulit tayo ng counting. Before stocking po in larval rearing, prior to it, na-prepare na po natin yung mga settlement tanks or mga larval rearing tanks. And of course, installed na rin yung mga settlement plates po natin, which is yun yung magiging substrate nila para kapitan ng kanilang pagkain like benthic diatoms. And doon din po kakapit yung mga larvae natin, yung mga early juveniles. So, dapat naka-ready na po lahat bago po magkandak ng spawning or stocking. Yan. So, when it comes naman po sa stocking, ang stocking density po na sinusunod natin is 200 to 250 villagers per liter. So mapapansin nyo po, itong tangke na ini-stockan natin is 2 tons capacity po ito. Kung base po dun sa sinabi ko na stocking density, ang kaya pong i-stock po dito is 400 to 500,000 larvae. Ganito lang po yung process. Mag-scoop lang po tayo per liter. Ayan. So base po dun kanina sa na-compute natin. So bawat tangke po natin. So tatlong tangke po yung mai-stockan natin ngayon ng newly spawned larvae. So, bawat tangke, istakan po natin ng 4 liter each. So, sa pag-stock po, dahan-dahan lang po natin siyang ibababa dito sa may tubig. Yan. So, i-acclimatize lang po natin yan ng 10 to 15 minutes. Para kasi at least maiwasan po natin yung pagkabuhos is ma-shock po yung mga stock po natin. So, after po ng stocking na ating mga larvae dito sa mga larval rearing tanks po natin, ngayon mag-provide po tayo ng mild aeration para at least mayroon po silang oxygen. Then mag-provide din po tayo ng cover net using yung HAPA net po natin. Then sa gabi naman po, mag-provide tayo ng light para at least continuous po yung growth ng kanilang pagkain like benthic diatoms yung mga algae po dito. So when it comes naman po sa water management, so from day 1 to day 5, i-stop po natin yung inflow ng tubig. Magre-resume lang po tayo ng inflow at day 6. Sa feeding management na po, since previously seeded naman po itong mga settlement tanks, i-resume po natin yung initial seeding at day 7 to day 60. So, meaning po, mag-i-stay po yung mga stocks po natin dito up to 2 months. So, day 60 po sila dito. And of course, huwag po nating kalimutang gawin yung mag-monitor ng water quality parameters such as DO, dissolved oxygen, temperature, and salinity. So after 60 days of larval rearing ng ating mga stocks, ayan, so nag-harvest in individual counting na po tayo. And tinransfer na po natin sila dito sa nursery rearing tanks provided with floating nursery cages. So yung size po na hinarvest and kinount po natin is from 3 mm up to 10 mm. So dito po sa mga nursery rearing tanks, when it comes to water management, ayan, gumagamit po tayo ng UV treated seawater. Ayan, so everyday po natin silang fino-flow through and sinasiphon or binabacuum yung mga dumi sa ilalim para at least mapanatili po natin
malinis itong rearing water po natin sa nursery tanks. Then nagpro-provide din po tayo ng moderate to strong aeration. And of course, when it comes to feeding management naman, pinapakain po natin sila ng fresh seaweeds. Ayan. So mainly Gracilaria species po or yung kulot. Ayan. So ad libitum po yung pagpapakain po natin ito. And lastly, sa water quality parameters naman po, minomonitor naman po natin ito twice a day, 8 in the morning and 3 in the afternoon. So andyan po ang temperature, dissolved oxygen, and salinity. So, sa packing naman po, 1 day before the dispersal, i-ready na po natin yung mga materials na gagamitin. So, gagamit po tayo dito ng mga cut PVC pipes, rubber bands, cover net or yung hapa net po, then yung plastic fingerling bags. So, pag na-ready po natin, ayan, pwede na po nating i-count or ilagay yung mga naka-ready na juveniles doon sa mga designated pipes para i-cover na rin po with hapa net bago natin ipak sa fingerling bags. Yan. So, pagkapak naman po natin sa fingerling bags, yung mga pipes, so bawat fingerling bags po is lalagyan natin ng 3 to 4 pipes per fingerling bags. Then, i-oxygenate po natin yon and itatali. Then po, ready na po yon para isakay sa ating sasakyan at dadalhin na po natin yan sa area kung saan po natin siya i-disperse or i-release. Nag-conduct po tayo ngayon ng dispersal activity sa isa sa mga marine protected area dito sa Tondol, Anda, Pangasinan. So kasama po natin dito ang aking mga kasamahan sa BFAR 1 and katuwang po natin ang local government units ng Anda, Pangasinan. So dito po i-release or i-disperse po natin yung mga juveniles na dinala po natin na na-produce po natin sa ating station sa BFAR Armat Deck Lookup. Dito po sa area na to is na-assess na po ito and validated na po ng ating team, which is ito po is suitable and or feasible na maging tirahan ng ating mga abalone juveniles. Yan, sa mga ginamit po natin like yung mga PVC pipes, yan, i-retrieve po natin yan a day after para at least hindi po ito makasira sa ating karagatan. Isa lamang ito sa mga teknolohiyang idinevelop sa Armat Deck na makakatulong sa mga Pilipino na makapagsimula ng negosyo sa aquakultura. Kung kayo ay may mga katanungan o nais ninyong matuto ng iba pang mga teknolohiya, maaari kayong bumisita sa Regional Mariculture Technology Demonstration Center o Armat Deck na matatagpuan sa Lookup, Alaminos City sa Pangasinan.